Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Magandang araw po mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, Kagawad Butch Serrano para sa Barangay Tayo. Napakahalaga po ang ating pag-uusapan ngayong araw para sa ating mga kawani ng local government at ng ating mga barangays. Kamakailan lamang po ay pinirmahan na po ng ating Pangulo ang Executive Order 138 o ang full devolution ng basic services from the national government down to the LGUs. Ang ibig sabihin po nito ay higit pang lalawak ang pagbibigay natin ng serbisyo sa ating mga kinasasakupan. Tama po kayo dyan, Kags Butch, at siguradong marami sa ating mga kawani ng barangay ang magtatanong kung ano nga ba ang tinatawag na devolution of basic services. Ako po si Mai Salazar, pero bago ang lahat, kamustahin muna natin ang mga nangyari ngayong linggo sa ating pangunahing segment na USEC in Action. At para sagutin ang lahat ng yan, let us welcome our host, DILG Undersecretary for Barangay Affairs, USEC Cap Martin Dino. Magandang araw sa inyo lahat, lalong-lalo na sa 42,047 barangay na dagdagan na naman po tayo ng isa dyan sa Mountain Province at binabati ko ang bagong pamunuan ng bago nating barangay. At ganun naman, pumasyal po ako sa Baguio at nakipag-meeting ako sa Liga ng mga Barangay Provincial Chapter dyan sa Cordillera Administrative Region na kung saan yung 7 barangay captain ang aking nakausap at para malaman ko kung ano ang mga pangunahing proyekto na gusto ng ating Cordillera Administrative Region. At dito napag-usapan nga namin na bakit ano ba ang katangian meron dyan? Puro bundok ka? Siyempre, paano natin maipabababa ang produkto? Alam nyo ba na lumabas sa aming kwentuhan, sa aming usapan na bakit hindi tayo maglagay ng mga cable car para lang mga produkto, umulan bumagyo, maibababa natin from Mountain Province to Baguio, Mountain Province to Rosales, Mountain Province kahit na dito sa kabila ng Nueva Vizcaya. So, itong mga bagay na to ay dapat pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno ngayon. At siyempre, kanina nabanggit sa inyo ni SK Mai ang aking mga naging pwesto na sa ngayon ay akin pa rin tinutugunan. Kamukha nitong sa ating Philippine Coast Guard, ako ay isang Commodore ngayon na kung saan pinalalawak natin ang ating Philippine Coast Guard Auxiliary na kung saan madaming barangay captain na ang mga magre-registered ngayon para ngayon ay maging miyembro sila ng Philippine Coast Guard Auxiliary, most especially ang ating mga barangay dito sa tabing dagat. Kagagaling ko lang dito sa province ng Quezon na kung saan nakamiting ko ang ating provincial president, walang iba kundi si Bukal Bunggaling. Si Bukal Boyong Bunggaling po ay nakakasakop ng more than 1,000 na barangay dyan sa Quezon. At dito, napakarami dito na nasa tabing dagat. At kausap ko din ang mga kapitan diyan na sila ang mangunguna dito sa ating pagre-register nila sa Philippine Coast Guard Auxiliary. At sabi ko nga, wag lang barangay ang kuhanin nyo, yung ating mga barangay tanod. Kunin nyo ding miyembro ang ating mga mangingisda dahil sila ay mayroon sariling bangka na pwede nating magamit para dito sa rescue and of course para pangalagaan natin ang ating kalikasan laban dyan sa dynamite fishing. Ito nga yung sinasabi natin na talagang kailangan ay meron tayong mga proyektong gagawin. Kamukha nito yung ating strategy ngayon ng mga LGU para sa pag-increase ng awareness dito sa vaccination. Ito yung out of the box strategy. Ano yan? Dito sa Batangas,
meron tinatawag tayo na pagka ikaw ay nagparehistro at nabakunahan, meron silang raffle. Ito yung baka kunahan. Ibig sabihin, pwede kang manalo ng isang buong baka at mayor. Tapos meron din dito sa Parañaque na kung saan, ano naman ang irarapol, mga bigas para tuloy-tuloy ang ating pagbabakuna, lalong-lalo na sa ating matatanda. At iba't ibang pamamaraan para lalong dumami ang mga magpapabakuna. At sa ngayon nga, mukhang meron kaming mabibigyan ng show cause order na more than 1,000 na LGU dahil hindi sila nagbibigay ng report tungkol dun sa vaccination strategy sa kanilang local government unit. Kaya again, paalala ko sa ating mga munisipyo at syudad, magbigay kayo ng report sa inyong mga DILG officers diyan para malaman din namin kung ano pa ang mga ibibigay namin na ayuda para dito sa ating pagbabakuna. Of course, dito sa NCR Plus, talagang titignan natin ngayon kung mananatili tayo sa GCQ o luluwagan na natin para naman umandar na ang ekonomiya sa darating na June 15. Again, there are barangay captain naman na tuloy-tuloy ang aming pagkakaso. Maliban dun sa 8 na kinasuhan ng DILG, baka madagdagan na naman, lalong-lalo na dito sa Matandang Balara na kung saan yung homeowners president ay naabutan at nahuli na nag-iinuman. Ano ba kayo? Talaga bang pasaway na kayo? Kayo pang naman ang namumuno dyan. At siyempre, nais ko magpasalamat, no? Kamukha ng sinabi ko kanina, ako din po ay presidente ng Rotary Club of San Francisco del Monte, transforming president. Kami po ay nagkaroon ng DISCON nitong June 4 and June 5. Nung June 4 nakaten ako, kaya lang nung June 5 ako ay umattend ng isang mga halagang pagpupulong at na-miss ko yung aking mga classmate na transforming president. Unang-una, binabati ko ang aming Governor Johnny Yu, at sa lahat ng aking kaklase na transforming president sa Rotary Club International District 3780. Binabati ko din ang aking mga kasama sa Rotary Club of San Francisco del Monte dahil nakakuha tayo ng signature project na kung saan ito yung ating hospital on wheel sa pangunguna ni Doc Jim at saka siyempre yung Hello, ang ating yung healthy lugaw na pinakakain natin sa ating mga kababayan na una pa tayo dito sa mga community pantry. At gusto ko ding i-discuss siguro next week yung proyekto ngayon ni Doc Jim Sanchez na kung saan kung natatakot tayo na pumunta sa mga ospital, ito yung napapanahon na kung saan dapat meron tayong tinatawagan. Ito na nga yung call center na sponsor na ng Rotary Club of San Francisco del Monte. At meron tayong mga doktor na pwedeng sagutin ang inyong mga tanong, lalong-lalo na dito sa sakit na COVID. Sabi nga sa akin ni May kanina, ang ganda nun, ano? Ito yung konsulta mo dito sa mga call center. Opo, telekonsulta po yun. Telekonsulta, yan. At pangungunahan yan ng Rotary Club of San Francisco del Monte sa pangunguna ni Doc Jim Sanchez. At of course, mamaya ihihimayin natin ang mga best practice na nangyari dito sa ating bansa. At saka mamaya din, pag-uusapan natin yung diniscuss kanina ni Kagawad. At ito na yun, sinasabi natin na pinirma ng ating Pangulo. Okay, Kagawad? Maraming salamat, Yusek. Alam mo, napaka-busy ni Yusek Martin Dino sapagkat bukod sa nanggaling siya sa Car Region,
nagpunta siya sa Candelaria, Quezon. Taga doon ho ang correct. mother ko sa Candelaria, Quezon. Wow. Mga Lirio, mga Dolor po, taga doon ho sila. Kaya Oo. I'm sure kikiligan ng mami ko na kayo ay napadalaw sa kanilang bayan. Ito pa nga ho, at kayo na atasan na kayo ay mag-monitor sa Manila ng vaccination process. At saka Region kinakailangan- At Region 3. So, Yusek, alam nyo, maraming mga tao nagtatanong sa amin kasi lamang kayo lagi ng balita at napaka kung saan-saan kayo nakikita. Ano daw ho ang inyong sekreto? Ano bang inyong inspirasyon kung bakit ito napakasipag ho ninyo sa pag-ikot-ikot sa Pilipinas po? Alam mo, ito nga yung pinangako namin, noong time na nangangampanya kami ni President Rudy Duterte, noong time na, kasi siyempre, napakalaki ng participation ko. Kasi once na hindi maging successful ang mga proyekto na ilulunsad natin, more particular sa barangay, masisisi tayo. Kaya ang motivation ko, since the start, naging barangay captain ako for 13 years, tapos naging chairman and president ng Volunteer Against Crime and Corruption. Pagkatapos, naging kasama pa ako sa Rotary Club of San Francisco del Monte, na kung saan service above self. Nakasama pa ako dito ngayon sa Philippine Coast Guard Auxiliary para naman tugunan namin ang mga problema natin pagdating ng mga bagyo, debulyo, o kung ano mga kalamidad na dadating sa ating bansa. And of course, for the protection of our environment and natural resources. Alam mo, eto lang yun ang pangako ko sa tatay ko bago siya mamatay na ipagpapatuloy ko yung kanyang pagiging barangay captain, hindi lang pala pagiging barangay captain kung hindi lumampas pa tayo doon. At natutuwa naman ako dahil binigyan ako ng pagkakataon dito sa barangay tayo para mas malawak ang aking makausap ng mga barangay at maparating ko sa mga barangay sa buong Pilipinas yung mga pinakabago at yung mga pinakabagong gagawin ng DILG, yung mga bagong pag-uutos at kung paano yung strategy na gagawin natin sa tulong ni Kagawad Butch tsaka ni SK Mai. At dito, nagpapasalamat ako sa mga nanonood all over the Philippines. Hindi po kayo nagkamali ng channel o yung programa na inyong titignan dahil dito, sariwang-sariwa ang ibibigay namin sa inyo ng mga balita. Tapos sariwang-sariwa din ang malalaman niyo na galing mismo sa DILG. At doon sa mga nakikinig natin at nanonood na mga mamamayan, sinabi ko nga sa inyo, there are 42,047 barangay. Ito, karamihan sa kanila ay matino, mahusay, maaasahan. At saka merong tinatawag na malasakit at tapang. Pero meron ding mga iba na mga bugok, abusado, magnanakaw, tulisan ng mga barangay official at kapitan na pwede nyong isumbong dito sa ating programa. At dito, pasisikatin natin sila. Pero ang kailangan ko, hindi naman yung pamumulitika lang. Kailangan, kung meron tayong isusumbong, meron kayong kaakibat na ebidensya. Dahil tayo ay sumusunod sa due process of law. Kamukha nga ngayon, yung mga inirereklamo sa atin, na paglabag dito sa tinatawag na health protocol. Mga kapitan, may paglalagyan kayo, oras na pinabayaan nyo ang barangay ninyo na lumala ang COVID-19 dahil sa inyong kapabayaan, ang inyong pagpabaya dito sa atin na ginagawa. Okay, May? Yes. Marami pong salamat, Yusek. Sa loob lamang ng isang linggo ay talaga naman napakarami ninyong nagawa. At sa aming pagbabalik, antabayanan natin ang isang importanteng lagda ng ating Pangulong Rodrigo Duterte, ang Executive Order 138 o ang full devolution of basic services from the national government down to the LGUs and the barangays. Susunod po yan, dito lang sa Barangay Tayo.